Out na ang isyung pagsasayaw sa bar at pagbebenta ng panandaliang aliw. Dahil may bago daw na nagpapakilig sa aktor na si Mark Heras. Hindi daw mga chicks, kundi mga crayfish. Kabilang na siya sa nahuhumaling sa crayfish farming. May dala daw kasi itong magic ngayong 2026 dahil papaldo daw ang lahat sa Lucky Crayfish ni Mark Heras. Sa residential farm na ito sa Amadeo, Cavite at Pangasinan, pinaparami ni Mark ang kanyang mga punlang craylings o yung maliliit na crayfish. Nakahiwalay ng pond ang mga breeder o mga female o babaeng crayfish na mayroon ng mga itlog para gawing punla. Siyempre, para mas makita natin up close and personal ang bagong negosyo ni Mark, may pa-farm tour siya sa atin. Yes, ano yun? Guys, welcome nga pala dito sa aming farm ng Farmer's Crayfish. Tara, samahan nyo kami para mapakita ko sa inyo ang lahat ng ginagawa namin dito sa loob. So as you can see, ayan, juvenile area, we have our nursery area, we have our breeding area, at mayroon pa kami pinapagawa banda doon. So makita nyo kung gaano namin naalagaan ang aming mga crayfish. Okay guys, so dito tayo sa aming juvenile area. So mga juvenile area usually mga bata na ng mga around 1 to 2 months. So medyo narang nasa gitna na sila. So dito naman sa dulo, ang aming breeding area. Ayan. So dito yung mga, I think dito yung mga around 4 to 5 months. Pero minsan may mga 6-8 months pero wala pang umabot ng 1 year ng mga breeders namin. Para makita nyo malinis yung aming mga ponds para syempre ganoon yung ginagawa namin sa like sa Farmer's Meat Shop kung sa aming quality meats. So sa Farmer's Crayfish, quality crayfish. Okay, dito naman guys sa aking kanan ang aming nursery crayling. Ayan. So para masigurado yung quality, yung linis, yung alaga sa aming mga crayfish, talagang very hands-on ako dito sa aming munting Farmer's Crayfish para naman wala silang masasabi sa amin. At the same time, talagang binibigay ko yung oras ko dito kasi dito tayo, ito yung pinaka-focus natin, ito yung priority. So guys, nakita nyo itong ginagawa natin na building. This is gonna be our grow out ponds para sa aming mga crayfish. So, nakita nyo, very stress-free na community para sa aming mga alaga. Ang red claw crayfish ay orihinal na nagmula sa Southern America pero nakilala sa bansang Australia. Kung pagmamasdan mukhang hipon o ulang pero nabibilang siya sa lahi ng mga lobsters. Kaunting trivia lang din. Alam nyo ba na ang mga crayfish ay mga nocturnal o gising kapag gabi? Naglalakad sila pasulong pero paatras ang langoy. Hindi lang sa Pilipinas ito patok dahil worldwide na ang demand ngayon sa mga restaurant at personal consumption. Masustansya kasi ang crayfish. Best source ng protein. Mababa ang saturated fat. May omega-3 na good for the heart. Puno pa ng minerals at vitamins. Higit sa lahat, mainam kainin ng mga nagdedyeta. Magandang negosyo rin ito dahil mabilis daw ang ROI. In just 3 to 6 months, pwede na kasing mag-harvest. Sa tulad natin na tropical na bansa, mainam daw dito magparami. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, magandang hanap buhay ang crayfish dahil hindi gaanong maselan, low maintenance at mataas ang demand sa merkado. Naglalaro sa 2,500 to 3,500 pesos per kilo ang fresh na crayfish. Suportado rin ito ng gobyerno, lalo na yung mga maliliit at nagsisimula pa lang sa ganitong negosyo. Suportado po ng Department of Agriculture at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito pong industriya ng crayfish. Pero bakit nga ba hindi pwedeng pakawalan sa wild ang mga crayfish o di kaya ihalo sa mga palaisdaan? Hindi sila pwedeng pakawalan dito sa Pilipinas kasi medyo malakas silang kumain ng mga isda. So wala natakot yung mga local farmers natin na baka maubos yung Really? Yes po. Pero kung sa wild, saan sila nahahanap? Freshwater po. Hindi po sila pwede sa saltwater eh.
Kung pagbabatayan naman ang astrology at feng shui, ang crayfish ay simbolo ng swerte sa buhay. Ang kulay pula nitong mga sipit, nangangahulugan ng yaman, kasaganaan at maraming pera. Sumisipsip din daw ito ng malas at ang pagsulong nitong galaw ay sagisag ng katapangan at pag-unlad. Sa puhunang halos 100,000 piso, pwede na raw itong kumita ng triple o higit pa sa loob lang ng 6 na buwan. Ipinagmamalaki rin ni Mark na pagdating sa putahe at lasa, ang crayfish abay hindi papahuli sa sarap at linamnam. Ipiflex daw niya ang ipinagmamalaki niyang luto, ang sinigang na crayfish ala Mark Heras. Ang crayfish, bago sa pandinig ng mga Pinoy, bago ring paraan para pagkakitaan, bago rin sa panlasa ang laman nito, pero siguradong suwak at tatatak sa tamang gabay at kalaman. Tiyak, malayo pang mararating nito. Mataas kasi ang potensyal na hindi lang swerte ang dala ng crayfish ni Mark, kundi kabuhayan na pwedeng simulan at pagyamanin.